Hello! Magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito naman po ang inyong kapatid at kaibigan na si Lolo Ben na nagbibigay sa inyo ng kwento araw-araw. Alam niyo, kaninang umaga, kinontak ko yung aking pamangkin na siya ay nagbabantay at nakatira sa aking bahay sa Lawag. At tinanong ko kung kumusta yung bagyo doon. At ibinalita niya sa akin na nagkaroon po ng baha doon sa loob ng bahay at hanggang sa tuhod daw yung baha sa may street o lansangan. Pero doon sa bahay, kakaunti lang naman ang pumasok na tubig pero binaha pa rin kami. Pero wala naman pong nasirang mga gamit o nailublob sa tubig na mga gamit. Kaya kanina, nililinis daw yung bahay. At okay naman po ang ano doon. At hindi lang malaman kung ilan po yung biktima ng pagbaha sa amin sa Ilocos Norte. Kanina nga, merong notice po ng Pag-asa na ang sinasabi, yung Typhoon Julian po baka babalik po sa Wednesday dahil patungo ito sa Taiwan, pero may posibilidad daw na babalik ng Pilipinas sa Wednesday. So, ang ibig sabihin bukas, October 1 ngayon. Kita natin. At dito naman sa lugar ko ay paulan-ulan at makulimlim po ang langit. Pero so far so good, mas marami yung panahon na merong araw. So, October 1 po ngayong araw na ito at ito po ang unang araw ng pagfa-file ng candidacy ng mga kandidato para sa mayor, vice mayor, mga councilors, mga provincial governors, ang kanilang mga bukal, at yung mga congressman, at yung mga senador na mag-graduate. So, kinakailangan palitan ng isang dosena, 12 senador ngayon, at sila po ay nag-file ng candidacy starting today, October 1. At ang period po ng filing of candidacy hanggang October 8. At kahapon ay balita ko sa inyo na si Doc Willie Ong ay magsasampa rin o magfa-file ng candidacy niya bilang senador. At alam niyo, nagbabasa ako sa mga social media platforms at nakikita ko na maraming ayaw kay Doc Willie Ong na tatakbo dahil sabi nila parang humahakot siya ng simpatya dahil may sakit siya. So marami nagsasabi na ayaw nilang bumuto sa kanya dahil parang humingi siya ng simpatya. At sinabi ko naman sa inyo na alam niyo ang politika dito sa atin sa Pilipinas ay marumi. Kinakailangan mo talaga malaking kapital o maraming pera para manalo ka. At nakakainis na, nakakasawa na rin dahil wala ka nang nababasa sa mga pahayagan o sa social media, kundi itong mga politics. Magulo talaga ang politics ito, lalong-lalo na sa eleksyon. Pero alam nyo, ang na-observe ko, wala na masyadong patayan ngayon ng mga kandidato. Dati-dati, patayan ng mga volunteers, patayan ng mga alalay, ganon, pati na rin ng kandidato. Lalong-lalo na sa mga local government units, all LGUs. So, nag-i-improve tayo, pero nandun pa rin yung power po ng pera. Yun ang isa sa mga masamang ugali natin. Hindi tayo magbubuto ng isang kandidato kung hindi tayo binibigyan ng pera. So, kanina, wala naman akong masyadong ginawa, wala naman akong nababasang magandang balita, pero alam niyo, siyempre, number 1 na balita palagi dyan kung ganitong panahon ng file ng candidacy politika. At yun po ang laman ng ating mga nababasa sa mga payagan.
At saka yung mga Senate investigation na walang katapusan. Hindi lang po yung Senate investigation, pati na rin sa House of Representatives, nagkakaroon din ng investigasyon. At ito po ay yung mga kaganapan noong previous administration ni dating Presidente Duterte. Meron pa ako nabasa na tungkol sa pagka-delay naman ng ating pagkagawa ng Manila subway system natin, na nagsasabi na mayroong mga problema naman natin sa pagbabayad ng right of way. Kahit na po underground yung dinadaanan ng subway, kinakailangan pa rin yung gobyerno magbayad sa mga nagmamay-ari dito sa taas ng lupa. Lalong-lalo na dito sa mga gated subdivisions. Yun po ang nagpapadelay po ng proyekto dahil itong mga subdivision po ay sumisigil ng danyos, perwisyos or market price ng kanilang mga lupain. At ang mahal pa naman. So, yun po. Magkakaroon daw po ang delay ng pagkagawa ng ating Manila subway system. Meron din balita na dahil na-transfer na yung ownership or pag-lease ng operate ng Manila International Airport or yung Ninoy Aquino International Airport sa San Miguel Corporation, nagkaroon po ng directive na itinaas po yung parking fee ng parking space or parking fee sa Manila International Airport. Ang kotse na po ay 2 oras, 50 pesos. Isang araw, 300 pesos. Pero pag overnight, 1,200 pesos. Dati kasi, pag overnight, 300 pesos lang. Ngayon na, effective today, October 1, 1,200 pesos. At marami na nagre-reklamo at nababasa sa social media na nagsasabi, yan po ang simula na ang business lang na ginagawa ng San Miguel Corporation. Pero sa aking pananaw naman, ang aking opinion, alam niyo, ang Manila International Airport or Ninoy Aquino International Airport ay may lease sa BCDA. Ito yung Bonifacio BCDA Corporation. At ito po ay nagmamay-ari po dito ay gobyerno at minamanage po ang BCDA. The whole po ng airport at saka yung runway, ang nagmamay-ari po ay dyan ay ang gobyerno. At nagre-renta lang po yung San Miguel Corporation sa BCDA. So nagbabayad po ng malaki ang SMC sa BCDA sa lease. At ang pagkaalam ko dyan is bilyon-bilyon na piso ang binabayad sa isang taon. At meron pa yung plano noon na yung BCDA binebenta na nga yung itong lugar ng International Airport at saka yung runway, pero ayaw naman bilhin dahil siyempre kung ano yung market price ngayon, yun ang dapat na price na pagbebenta ng real estate na ito. Kaya dapat nyong malaman na ang Ninoy Aquino Airport o sino man ang nag-ooperate dyan ay nagbabayad ng renta sa BCDA. At yung BCDA, siya po ang nagbibigay ng sustento sa mga different projects po ng gobyerno, lalong-lalo na sa AFP Modernization Program. Ito po yung bibili ng mga aircraft, mga vapor para sa Armed Forces of the Philippines at saka mga modernong kagabitan at saka pag-maintain ng mga bases or kampo dito sa bansa natin. So, kinakailangan po natin mag-company at bumili ng mga high-tech na equipment para meron tayong pang-defend sa ating bansa. At dapat hindi na tayo binubuli ng People's Republic of China. Palagi tayong binabangga ng kanilang mga vapor, ng ating mga Coast Guard ships. So, meron tayong pang-protect or defend dito sa mga ginagawa sa atin ng People's Republic of China.
So yun lang po ang kwento ko ngayong araw na ito at sana magkikita na naman tayo bukas. Alam niyo may maingay na palaka dito sa likod ng bahay, kaya maingay. Ganun po nangyayari kasi dito pag umulan, yung mga palaka rito malalaki, bullfrog, sila po ay maingay. Kukak sila ng kukak. So, yun lang po ang aking kwento at magandang gabi sa inyong lahat. Bye!